Mga kaibigan, welcome back. Marami tayong balita dito. Gomez Deliano pasok na sa Gilas at Benny Boatwright nasa Pinas na para ayusin na naturalization. Maganda itong maging secret weapon ng Gilas sa second window. At pag-uusapan din natin si Kai Sotto at yung Koshigaya. May naka-game winner at may pag-asang pumasok sa playoffs. Simulan po natin sa Gilas. Diba nung isang araw po ay naglaban ng Ginebra at Converge? Hindi mapigilan ng Ginebra itong si Gomez Deliano na naka 32 points. Kaya naman na-impress talaga si Coach Tim at kinuha niya ito sa Gilas at mag-e-ensayo ng araw ito. At kinumpirma pa niya na maaari itong maging replacement kung may hindi makalaro sa Final 12. Either in the future. He did a great well. We're right now. We're considering him. Obviously, we have him at practice. So I mean, there's a chance if we have continue to have visa issues, or we obviously, God forbid, someone gets injured or something in practice, he could very well go. He's got his visa, and we have him on the list, so he could be part of the 12. But if he wanted to impress me, he did a really good job. So yung isa po nating update sa Gilas ay eto, magandang balita. Andito na pala po ngayon sa Pilipinas si Benny Boatwright para ayusin ang kanyang naturalization. Ayon po yun sa report ng Spin. Maraming salamat po. Kinumpirma na daw po ito ni Coach Tim at Coach Richard. Noong November 16 pa daw po ito dumating nung umaga at may schedule na daw po ng hearing nito, mga kaibigan, sa naturalization niya sa November 19. So good news talaga to mga kaibigan, kasi alam ko 3 readings lang yan. Malaki po ang chance na umabot ito sa second window ng FIBA World Cup qualifiers sa February at March kalaban ang New Zealand at Australia. Hindi ko po alam kung ano ang tingin nyo mga kaibigan, pero ang tingin ko po talaga ito ang magandang gamitin natin dito sa mga games na yan. Kasi mga kaibigan, I'm sure nanood po kayo ng laban ng Gilas dun sa Australia sa FIBA Asia Cup. Hindi talaga nila pinaporma o pinatira man lang si Brownlee masyado dun sa game na yon. Check na check talaga nila. 37 minutes naglaro si Brownlee noon, 10 points lang, 7 beses lang pinatira. Kaya tingin ko talaga maganda si Benny gamitin natin dyan sa mga games na yan. Kumbaga secret weapon natin kasi hindi siya talaga scouted ng Australia. And good thing, eto sa mga time na yan, nandiyan na po si Kai Sotto. Tingin ko talaga napakalaki ng chance natin na talunin etong Australia. Yan yung lineup nila sa ngayon, pero possible pa yung madagdagan ng ilan, pero mga NBL players lang din. So baka nga kahit si Kai lang mga kaibigan with Brownlee kaya natin talunin yan mga kaibigan, kagaya ng ginawa natin sa New Zealand na loaded NBL players lahat. So ngayon balitaan ko na po kayo kay Kai dito sa Bilig. Panalo po sila mga kaibigan kahapon. Talagang nanood si Kai, ang ganda ng laban, naka-game winner yung import nila. Kaya naman umangat sila sa gitna ng standings. 2 bracket na lang po ngayon ng Bilig, 13 each. So malamang yung top 4 each bracket ang papasok sa playoffs. Sana talaga mga kaibigan makakuha pa sila ng mga panalo. Malaking bagay talaga pag nagbalik si Kai, mas malaki yung chance na nila makapasok sa playoffs. Tingin ko talaga pag nagbalik itong pambato natin, yung malalakas na team dyan sa Bilig ay hihirapin sa kanila. So ito mga kaibigan, mag-comment na po kayo dyan sa baba at sana mag-subscribe din po kayo sa akin at i-like ang video ko. Malaking tulong po sa akin yon. Maraming salamat agad. So ito, baka kayo nagko-comment, batiin ko po si Kuya Jun Payumo, Coach Haji, Rigisek, Puyat Gamer, Rusty Eduarte, Samuel Salinel, Off the Road Vlog, Joey Del Mundo, Romeo Cas, Dennis Golosino, Jobil, CCTV at Copy Feed. Mga kaibigan, maraming salamat po.